May pila. Haba ng pila dito. Saan kaya to? Yung bagong bukas na na butik. Kailangan nilang pumila bago makapasok. Naglalakad na naman tayo, guys. And it's already 5 o'clock. So parating nyo ako makikitang nakamask kasi bawal magtanggal ng mask. May penalty. Gaganda na dala yung bag. So it's been a long time na hindi ako nag-vlog kasi I'm so busy. I'm just walking every day. I do the same every day is walking, so it's all the same. Maganda yung panahon, mahangin. Wala na yung init. Sana laging ganito para sarap paglakad. Maglalakad tayo dito, guys, sa Orchard. Yan, may Starbucks. 30 minutes tayo maglalakad. Same dun sa ating vlog before. So, kumusta na ba ako after a month? I think 2.5 months na ako dito sa Singapore. Kumusta na kaya ako? So far wala tayong day off, guys. Dumating kasi ako dito sa Singapore is March 18. Tapos nag-quarantine tayo 14 days. Lumabas ako ng quarantine is April 1. So May na ngayon, magkakatapusan na May, June. So magdo 2 months na tayo, guys, na hindi pala nag-o-off. So kasama yung quarantine, so 2.5. So okay naman, sobrang busy sa bahay. Nakakainip. Alam mo yung 3 weeks ko, 3 weeks ko sa bagong bahay namin. Sobrang inip na inip ako. As in, parang, alam mo yung parang pakaramdam na yung bagong salta ako sa pag-abroad. Grabe, parang gusto kong gumibap. Sobrang lungkot na lungkot ako. Wala akong masyado nakakausap. Tapos nga hindi ako nakakalabas. Kasi diba, nasanay ako na nagde-day off parate, every Sunday, ganyan. Tapos, basta iba dito sa Singapore, unlike sa Hong Kong. So mako-compare ko yung parang sa Hong Kong kasi parang everywhere makikita mo yung mga Pilipina. Syempre makakilala mo na. Pero dito basta iba yung environment. At bukod sa mainit po dito, mainit, sobrang init. Tapos uulan. Tapos iinit na naman ng sobra, tapos uulan na naman ng sobra. Ganun lang yung weather dito, so wala pong winter. So ito yung difference ng Hong Kong. So nakakamiss, pero ayun, nag-a-adjust pa rin ako.
Ngayon, parati ako may singaw. Dalawa yung singaw ko na naman sa bibig ko. Kasi sobrang init, hindi ako masyadong umiinom talaga ng tubig. Tinatry ko na uminom ng marami. Kasi kailangan. So, hindi ko alam kung kailan ako mag-o-off. Kasi sabi ni Amo, i-inform na lang daw niya kung kailan ako mag-o-off. So, for now, team bahay muna tayo. And, hindi ako nagbablog kasi yung ginagawa ko talaga everyday is the same lang naman. Kasi na-vlog ko na yung paglalakad ko everyday. So, ngayon ko lang ulit naisip na sabi ko mag-vlog nga ako saglit para naman ma-update kayo. And regarding pala guys sa aking mga upload, may mga upload naman ako from time to time. Kaya lang, kung mapapansin nyo, yung mga upload ko is Hong Kong vlog ko pa kasi marami akong raw video yung mga hiking ko sa Hong Kong na naka-pending. Hindi ko pa talaga siya na-edit. So, slowly, nag-edit ako kapag may time. So, ayan, nag-upload ako. Kasi ang hirap guys ng time ko ngayon dito sa bahay. Gumigising ako ng 6:30. Although si Nyonyo, nasa school na siya ng mga 9. Niyahatid ko siya ng mga 8:30. Nagagarab kami. Tapos yun nga, naglalakad ako pagbabalik. Pagkat uwi ng bahay, sobrang busy. Kasi ang laki ng bahay namin, ang daming ginagawa. Tapos, siyempre, dagdagan pa ng mga amo na sa bahay. Kasi nga, ano na naman sila, sa bahay sila nag-work ngayon gawa ng COVID. So, ang daming trabaho, as in. So, matatapos na is 10 o'clock na ng gabi. Halos gano'n na. Kaya, yung minsan yung pag-edit ko, hindi ko na nagagawa kasi yung, alam mo yung pagdating ng 10 o'clock, ano na yung ano ko, yung isip ko pagod na. Yung mata ko gusto na pumikit para matulog, ganyan. Kaya wala talagang wala na akong time. Nakakasingit ako paminsan-minsan kapag medyo okay ako. Pero pag pagod na ako, hindi ko na pinipilit yung sarili ko kasi masakit sa ulo. Kinabukasan ako rin naman yung mahihirapan. Kaya yun. Update lang tayo. Nakikita ko dito yung Roti Prata. Para kung gusto kong bumili. Siguro next time bibili ako ng Roti Prata dito. Kasi namimiss ko nang kumain ng Roti Prata. Nandito tayo. So yung mga kaibigan ko dito, hindi ko pa sila nami-meet. Meron akong 2 kaibigan dito na naka-charge ko rin sa Hong Kong. Shout out kay Ate Giselle. Tsaka sino pa yung pangalan ng isa? Nakalimutan ko na. So ayun, hindi ko pa sila nami-meet. Simula nang dumating ako dito kasi hindi pa nga ako nakakapag-day off. Kaya pending ang aming hike. Hindi naman kami makapag-hike dito ng talagang katulad sa Hong Kong kasi ang init dito. Lakad ng lakad. Mahangin siya ngayon, no? So kanina dumating yung deliver ng sofa namin. So I think kumpleto na yung appliances namin sa bahay. I think yun na nga lang sofa ang kulang. So baka makapag-day off na ako kasi sabi ni Amo pag okay na raw yung mga namin. Baka kumbaga talaga nakasettle na kami. Pwede na ako mag-off. So wait na lang ako kung kailan. Yung kapatid ko pala nag-message kahapon. Naku, nanakawan daw kami sa amin. Yun daw, laman ng
Maliit na tindahan ng nanay ko, tsaka yung naitabi-tabi sa alkansya niya, naku, nanakaw. Yung relo ng nanay ko na regalo ko, tsaka yung relo ng kapatid ko, naku, nanakaw din. At magaling nga magnanakaw ha. Ginamitan talaga ng susi, yung padlock. Parang may sarili siyang susi doon sa padlock namin. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Siguro, yung padlock ng nanay ko, basta-basta padlock lang. Yung parang mumurahin padlock lang siguro. Ganun. Na pwedeng mabili din nila. Pwedeng maka-access yung iba. I mean, di ba may mga ganun yung padlock na yung mga mumurahin lang na pwedeng gamitin ng ibang tao. So ganun daw, ginamitan ng susi, hindi sinira yung tindahan. Kasi nagkataon na yung kapatid ko at saka yung nanay ko hindi natulog doon sa tindahan. Yung nanay ko natulog doon sa bahay namin. Yung kapatid ko natulog sa bahay ng friend niya. So isinakto talaga na walang tao sa tindahan. Kumbaga siguro talagang inabangan lang talaga. Kaya yun, kinabukasan, limas ang tindahan ng nanay ko. Hindi ko lang alam kung yung mga tinda kinuha. So ang alam ko lang is yung benta. Pera lang talaga kinuha. Tapos yung relo. Grabe talaga oh. Alam mo yung nakakagigil. Alam mo yung hindi sila nagbabanat ng buto. Kinukuha nila yung hindi naman sa kanila. Grabe, nakakainis. So si Lord na lang bahala doon. Balik naman sa nanay ko yun. Na nawala na yun. At least safe naman sila. Ang sabi ko na lang at least safe sila. Wala sila doon sa tindahan. Pero talagang itinaon lang talaga na magnanakaw yun na walang tao doon sa tindahan para nakawin yung gusto nilang nakawin. Ang importante doon, hindi sila sinaktan at safe sila. Kaya lang nakakapanghinayang, diba? Sabi ko kasi sa nanay ko, magtabi-tabi siya ng pera. Tapos, yung mag-alkansya nga, kasi nag-alkansya ako. Yung mag-alkansya din sila, para at least kahit papaano, diba? Meron silang makukuha. Kaso, ninakaw naman na magnanakaw. Grabe. Ay. Mga tao talaga sa panahon ngayon.